Isa na namang malaking pagsubok ang naganap kay candidate Grandmaster Daniel Quezon matapos niyang kaharapin ang Grandmaster ng Vietnam na si Tu Hoang Tong. Tinirahan siya ng kakaibang depensa sa Ruy Lopez. Yan ang ating i-analyze sa araw na ito. Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Isa na namang matinding pagsubok ang naganap kay candidate Grandmaster Filipino Daniel Quezon. Nakaharap niya dito ang Grandmaster veterano ng Vietnam na si Tu Hoang Tong. Ilang beses na pong Olympiad player ng Vietnam yan, kaya matindi yan. At pagkatapos nating i-analyze, update ko kayo sa standing, meron tayong bagong puzzle sa video na ito. Okay? Ang ginawa ni I.M. Quezon, nag-E4, E5 si Tu Hoang, Knight C6, Bishop B5. At nag-Knight GE7 kung tawagin po ay Cosio variation ng Ruy Lopez na iniipit ang Bishop pero tingnan natin ang purpose. Nag-Castle, G6, ayun, gusto pala mag-fianchetto rito. Yun nga lang, gumastos pa ng isang tempo. Nag-C3 para bubuuhin ni Denden ang sentro, Bishop G7 at nag-D4. Kumapture, capture at nag-A6, kinapture na ni Denden at para makatipid ng tempo, no? At medyo bahagyang na damage sa pawn structure. Kasi po, kung knight ang ipangka-capture dito, i-D5 ididire-diretso ang tempo, no? Kalamangan sa tempo. Pag nag-knight E5, kakapturein, bishop takes E5 and mag-F4. Pag nag-bishop G7, knight C3 at tingnan nyo po ang naipundar kagad ng puti na magandang control sa sentro. Okay? Slightly better for white yan. Balik tayo dito, kaya ang ginawa ni Tu Hoang, o nitong, nag-kumapture na lang sa C6 at nag-H3 para mapigilan ng Bishop G4, pin, nag-H6 din para walang Bishop G5, at nag-Bishop F4, nag-G5, Bishop E5, hinamo ng exchange, nag-F6 at yan naman ang novelty sa laban na ito dahil sa nakaraang laban yan po ang ginawa, kinapture lang tapos knight takes E5 and bishop E6. Okay, yan ang old line, pero ang ginawa nag-F6 nag bishop G3, G4, capture at nag queen B3. Ayan na, napakaganda ng queen B3 para sa akin mga kamatyas. Bukod sa pressure sa B7, hindi pa makapag-castle. Ayaw pataguin ni I.M. Quezon, di ba? Nag-B6 para hindi makuha ang pawn, nag-Rook E1 at nag-Queen D7. Dito kapansin-pansin na baka maitanong nyo, Coach, ba't hindi kinakapture yung knight? Makukuha yung pawn sa D4. Magku-Queen takes F3. Pag nag-Queen takes D4, magku-Queen H5 check. Okay lang yung pakain na yan. Ang importante, mapanatili ang Black King na huwag makapagtago. Malaking advantage yan. King F8, then Knight C3, followed by Rook A D1, nako E5, etc. etc. Malaki po ang lamang ng puti dyan. Balik tayo dito sa Queen D7 na ginawa, nag-D5. Another good move by candidate Grandmaster. Para mabuksan talaga ito, at syempre, pilit namang isinasara ni Tu Hoang. Nag-Knight BD2, Knight G6, A4, at nag-Castle. Sa wakas, nakapagtago na at nag-A5 muna para ma-pressure, B5. Ayun, baka mapatanong kayo sigurado magiging tanong ito ng iba. Coach, ba't hindi nag-D6 check? Kuha yung pawn sa C7. Babalikan lang kasi. May counter blocking no? May counter bara balik tayo dito, kaya nag-A5, B5, Queen C2, atake sa C5, nag-C4, and nag-B3 para tuluyang mabasag, at nag-F5, ayun, kumounter attack din naman si Tu Hoang, at nag-E5, ayun, binarahan, good move na naman. Hindi maka-F4, bitin ang knight, at nag-Queen takes D5, pero sadyang pamigay na po na yan, nag-Rook A4, another good move sa computer engine, perfect ang tira na yan, pahinog muna, Queen D3 at dito kumapture na, takes, para ang tore ang nakatutok kagad sa C7 directly. Ang ganda, no? Nag-F4, Bishop H4,
Kasi kung dito aatras, medyo mababad na yung bishop eh. So tama lang itong bishop h4 at nag-rook ae8, kinapture na yung pawn, knight takes, and nag-bishop takes e5, nag-rook c6. Ayun, may double attack. Nag-bishop g7, so kitang-kita sa evaluation bar, okay pa naman. Healthy pa naman ang position dito eh, ng black din eh. So kumapture, bilangan tayo ng pawns lamang ng isang pawn dito, si IM Quezon. At making h2, nag-rook e2 and nag-f3. Interesting, no? Grabe, sabayan lang. At nag-bishop e6, yun lang mga kamatsas. Dito na mali ng decision making si Tu Huang. Dapat pala kinapture na yung knight. Na kapag kinapture yan, mag-rook a2. Tapos magda-knight f3 para walang bishop d4 mamaya. Tapos king f7. So marami pa tong magaganap, no? Pero equal eh. 'Di ba? Okay lang ang black eh, timplado ng computer engine. Pero balik tayo sa ginawang bishop e6, natumbukan dito ni IM Quezon yung napakagandang tira para ma-disconnect ang tore sa bishop, nag-king f7, chinek, bumalik, and nag-rook e7, nag-bishop c4 para pamigil sa pag-progress ng pawn, at nag-knight f5. Yan ang malakas. Nakatulong yung knight ng napakalakas, at nag-bishop b2. Ayan. Libre yung pawn sa h6 kung tutuusin. Pero bakit ba hindi nag-bishop f8? May atake na, depensado pawn. Hindi po pwede kasi may knight f6. Matchas yan. Kaya napilitan dito si To Huang na mag-bishop b2 para yung f8. Kung mag-knight f6 man, may bakanting iisudan. Knight e d6, yan ang huling bitaw na ginawa ni IM Den, at dito po sumuko na ang veteranong Grandmaster ng Vietnam. Bakit po sumuko? Bakit? Unang-una, pag kinapture po itong tore, natutukan, capture with check. Pag nag-king f8, may knight takes c4, hindi makakabawi ang black kasi naka-threat pa yung bishop sa b2. One piece down, maliwanag ang black dyan. Ngayon, kung ang gagawin naman dito iiwas, mag-rook c2 para yung bishop depensado. Kakapturin lang daw, takes and a6. Kapag nag-rook a4, a7 and sugswang. Ibig sabihin, wala nang magagawa ang black dito. Check na, then promote. Kapag nag-king f8, para hindi maka-check, mag-rook b7 lang, threat pa, may check pa rin. Kahit mag-bishop e5 yan, hindi maiiwasan ang check. Pag kinapture yan, capture, di queen. Kapag umangat naman, di queen, takes, isang tore ang lamang dito ng puti. Okay, napakaganda po ng ginawa dito ni Candidate Grandmaster, ang ating pambatong nalalapit na. Nangangamoy Grandmaster na ng ating bansa. Okay, galing. Comment po kayo mga kamatsas. Congrats natin si Candidate Grandmaster Den para alam ko mapapanood niya to at mababasa niya yung mga comments. Pampaboost lang po ng kumpiyansa ng ating pambato. No, makakatulong yan para lalong ganahan, para lalong magsumikap na iba to ang mabibigat na tirada. Okay, at ngayon tingnan natin ang standing nila. Ano na ba ang kanilang estado sa kanilang standing? Sino na ba ang nakakalamang? Prias Moro pa rin ang nangunguna, no, sa score na 5 points, pero si IM Quezon nasa pang-apat. So yan ay hindi pa naman ganung kalayuan. Dikit pa yan mga kamatsas, dikit na dikit pa yan. Okay? At ito po ang rating plus dahil rating na lang ang hinahabol ni IM Quezon Plus 4.6 siya. Kung ang kanyang current rating ay 2457, siya ay 2461.6. O, di ba? At least nakaka-progress kesa naman sa wala. Di mas maganda ito. Kailangan niyang maabot ang 2,500 at least flat, exactly. Grandmaster na siya dahil kompleto na po ang 3GM norms niya. Okay, at silipin naman natin ang iba pang mga round robin dito na nandito pa yung mga kababayan natin. Ayun. Nangunguna pa rin ang ating pambato, FIDE Master Arca Christian Giancarlo ng Mindanao na nasa Team Dasma po ngayon mga kamatsas. Siya po ang napipintong makakakuha ng IM norm dito. Second IM norm niya, no? Kung sakali. O sana magtuloy-tuloy. At pangatlo pa rin si IM Conso. GM Gomez, umangat-angat na po mga kamatsas. So go Philippines! Kuhanin nyo ang first, second, third.
Okay, at silipin pa natin. Magkatabi po ang ating kababayang sila International Master Angelo Yang and International Master De Guzman Ricardo. Okay, maraming salamat po mga kamatyas at ito po ang ating iiwang puzzle sa video na ito. Pasensya na, wala muna tayong sasagutang puzzle today dahil aalis po kami, papunta kami Pampanga ngayong Sabado. Yan, Black to Play. Hanapin nyo po uli ang pinakamatinding bitaw na tira. Okay, this time po, bukod sa makakasolve ng puzzle, ay iroroleta namin yung lahat ng magko-comment sa aming video. At kung sino ang mapipiling, let's say, 10 names sa ruleta, siya shoutout natin. Okay po, kasi yung iba, hindi makapag-solve ng puzzle, nahihirapan po talaga. Gustong-gusto nilang ma-shoutout sila. Kaya sa ganitong paraan, malaki na po chance nyo. Roroleta natin, makukuha po yan. Lahat ng magko-comments, basta mag-comment lang kayo ng natutunan nyo, or anong na-observe nyo, anong masasabi nyo, basta nag-comment kayo, kasama na po kayo doon sa papasok na name sa ruleta para ma-shoutout. Randomize yan mga kamatyas. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.